Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. Welcome po dito sa San Pascual Baylon, dito po sa Tubaddo, Bulacan. Ay, walang bigote yan eh. Ganyan ko ng bigote yan eh. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 25, 2022 para sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At mula po dito sa Diocesan Shrine ng Immaculate Conception o mas kilala sa Salumbao, ang Birhen ng Salumbao. Dito po sa San Pascual Baylon sa Ubando, hatid ko po ang unang pagbasa at ang ating pagninilay sa linggong ito. Ito po ay hinango sa aklat ni Propeta Amos, chapter 6, verses 1 and then 4 to 7. Ito ang sinasabi ng Panginoon, makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan. Habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain, lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw po mula dito sa Birhen ng Salumbao, kung saan ako po ay naanyayahan na mag-officiate po ng marriage. Magkakasal po ako maya-maya lang at sinamantala ko po ang pagkakataong ito para ihatid sa inyo ang unang pagbasa at ang ating pagninilay. Kung saan narinig natin ang babala ni Propeta Amos sa mga Israelita nung panahong ito na magiging kahabag-habag ang kanilang magiging pamumuhay. Lalo tigit yung mga namumuhay sa kaginhawahan, sa paraan na hindi kaaya-aya sa Diyos. Namumuhay sa kasalanan, sa karangyaan, samantalang napakarami ang naghihirap at napakaraming mga pagsuway o paglabag sa kautusan ng Diyos. Sabi pa nga po dito, nagpapakabusog sa masasarap na pagkain, nagpa-party-party ng iba't ibang mga saliw ng mga alpa, at kung ano-ano mga palamuti, mga pabango na inilalagay sa katawan. Isang araw ay sabi nga po, hindi na naiisip yung mangyayaring pagkawasak ng bansang Israel dahil nga sa katigasan ng ulo at sa kanilang patuloy na pagsuway. So, may pagkakalagyan po ang lahat ng mga nagpapakasarap sa buhay na ito samantalang napakaraming naghihirap na mga tao. Nawa dito sa ating bansa, sa Pilipinas, nawa maging pang wake up call po ito, lalo na sa mga tao na binigyan ng pagkakataon, ng mga opportunities sa makapaglingkod, mga naguminhawa ang buhay, samantalang kinakalimutan ang kapwa na
yung may kapasidad na tumulong pero ipinagkakaitang ang tulong, at lalo tigit no, yung mga nasa posisyon, nasa otoridad na nagpapayaman lang na nagpapayaman, samantalang napakaraming Pilipino ang nagugutom at naghihirap. Sa pagpunta pa lang dito sa Ubando, no, nakita ko po yung mga kalye na talagang hanggang ngayon ay lubog sa baha. May mga health center po na maraming tao ang laging nakapila. Sapat nga ba talaga ito, no, na maituturing na dahil maraming yung serbisyo na ipinagkakaloob ba sa Pilipino ay sapat ba doon sa inaasahan at nararapat na ibigay? Kaya nawa, no, sino man sa atin, anuman, no, na nagiging mapang-abuso, mapanlamang sa kapwa, isang paalala ito sa atin lahat, no, na suriin muli ang ating pamumuhay na baka po, no, lumalabis na tayo, baka sadyang kailangan na natin talaga baguhin ang ating pong mga pag-uugali. Hindi naman po masama ang umasenso at umunlad, pero gawin natin sa tama at naaayon sa Panginoon. Muli po, mula pa rin po dito sa Ubando, Bulacan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.